O mga kabarya, may babahagi na naman ako sa inyo. Yung bagong hingi ko na 5 pisong barya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ito po yung bagong lipo ng series niya. Yan po ang topic na pag-uusapan natin pagkatapos lang po ng aking magising intro. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa-kolektor, sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Ngayon pong katatapos lang ng Kapaskuhan, may nahingi po tayong coins sa aking mga kaibigan. Dalawa po sila, kaya binigyan nila ako ng tigisang 5 pisong ang bagong lipo ng series ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pag-usapan natin. Sa obverse na bahagi po ng baryang ito ay makikita natin sa kanyang bandang gitna ang coat of arms ng bansa natin, bansang Pilipinas. Yan po, may sagisag po. 3 bituin sa ibabaw, may araw, may agila at may leon. Tapos may ribbon sa ilalim. Ang ibig sabihin po ng 3 star sa ibabaw ay ang kumakatawan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Yan po. Tapos po sa ilalim, yan, may script na nakasulat. At sa kanyang bandang ibabaw, may nakasulat na ang Republika ng Pilipinas. Gayon din po ang nakasulat dito sa may ribbon. Tapos po sa ilalim, yung kanyang denomination na 5 peso. Yan po. Ang translation nga po niyan ay Republic of the Philippines. Sa reverse na bahagi naman, ayan po, makikita natin ang larawan ni Ferdinand Marcos na nakaharap sa kaliwa. Sa kanyang bandang ibabaw nakalagay, nakasulat ang bagong lipunan. Tapos po sa kanyang baba, nakalagay po September 21, 1972. Yan po. Yan po ang date ng pag-i-implement ng martial law. At sa bandang ilalim naman, nakasulat ang kanyang pangalan, Pangulong Ferdinand E. Marcos. Tapos yung petsa ng pagkakagawa, 1975. Ang translation naman yan ay The New Society, September 21, 1972. President Ferdinand E. Marcos. Yan po ang translation niya sa English. Ang engraver po niyan ay si Thomas James Ferrer. Kung titignan naman po natin ang S niyan, plain. Yan po. Ginawa po ang mga barya na yan sa 4 na pagawaan ng barya. Una po sa Munich, Germany. Yan po. Tapos po sa Sheriff Mint, Port Saskatchewan, Canada. Tapos sa BSP Security Plant Complex dito sa bansa natin sa Quezon City. Tapos po yung panghuli, Franklin Mint sa Wawa, Pennsylvania, United States. Yan po ang mga pagawaan ng barya na yan. Yun nga pong mga barya na yan ay nanggaling sa ating mahal na bansang Pilipinas. Inisyu po yan ng Central Bank of the Philippines o ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang period natin, Republic, magbuhat 1946 hanggang sa kasalukuyan. Standard circulation coin po yan. Ang taon ng pagkakagawa, 1975 hanggang 1982. Ang value, 5 peso. Ang komposisyon nga po niyan ay nickel, kaya po matibay yan. Kahit na mabaon sa putik ay hindi kakalawangin. Tumitimbang po yan ng 22 grams, may diameter na 36.5 mm, may kapal na 2.6 mm. Yan po, medyo may kakapalan siya. Ng hubog, bilog, makikita nyo naman. Mild po ang technique na ginamit dyan at middle alignment ang orientation.
na demonetize na po yan noong January 2, 1998. Pero nag-iwan ng number na N number 4518 at reference number na KM number 210, school number 68. Tignan naman natin ang mga presyo niyan dito sa Numista. Yan po. Makikita natin yung 1975, ang ginawa po niyan, yung 1975 ay 20 million. Yan po, o 74% sa frequency. Nagkakahalaga po ang very fine niyan ng 120 pesos. Yun po, very fine. Yung extra fine ay 120 pesos. Yung almost uncirculated ay 120 pesos din at yung uncirculated ay 150 pesos. Yan po. Kaya lang po, yung po sa tinatawag na Franklin Mint, yan po, kamukha nito. Yung isang barya natin, yan. May mint mark na F. Yan po, makikita ninyo, yan, may mint mark na F. Yan po. Nagkakalaga po yan ng 330 pesos. Ganyan na po ang presyo ng mga barya na yan. Tapos po, yung 1976 na Franklin Mint, 430 pesos po. Yun naman pong 1979 na Franklin Mint din, nagkakalaga po ng 440 pesos. Yan po ang mga presyo niyan dito sa Numista. Dito naman po sa eBay ay may 4 na presyo. Yung pong una, yung 1975 na naka-slab po at na-grade ng PCGS. Nagkakalaga po ng $149.82. Yan po. Yung pong ikalawa na naka-blister pack pa at rektang nanggaling pa ng Bangko Sentral, nagkakalaga po ng 35 pesos. Yan po. Dito naman po sa pangatlong presyo ng eBay, nagkakalaga po ng 38 pesos yung 1975. Palagay ko po naka-blister pack po ito, kaya lang masyadong kuha. Close up. Dito naman po sa isang eBay, yung panghuling eBay, yung pong full set ng 1979, nagkakalaga po ng $19. Yan po lamang at wala nang iba. Sa bansang Hong Kong po, nagkaroon na po ng auction. Yan po. Nagkaroon po yan ng auction sa Heritage Auction sa Hong Kong noong December 8, 2024. Yan po. Yung pong 1980 na Franklin Mint, proof coins po yan eh. Yung uncirculated po, nabili po ng 9,231.38 centavos o $159. Yan po ang presyo niyan. Dito naman po sa atin, yung cut auction lot 1945. Yan po. Auction 103. Noong pong December 9, 2023, yung coins po na yan ay nabili ng 484 o 8 euro. Yan po ang presyo ng isang uncirculated coins. Nabili po yan ng 484 pesos. Yan po ang mga halaga niyan dito sa ating bansa. At gaya po ng dati, bago ako matapos sa aking content ngayong araw, nais ko po munang i-shoutout ang lahat ng aking kabarya. Shoutout po sa inyo, lahat ng kapwa kolektor. Shoutout po sa inyo. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin yan. Shoutout po sa inyong lahat. Tapos po, yung pong mga subscriber na unti-unting nadagdag sa aking channel, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa aking video.
walang tigil at walang sawa akong nagpapasalamat sa inyong lahat. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.